Hi everyone! Welcome again to my channel. So, and for today's video guys, ay andito ulit ako ngayon sa mini greenhouse ko. So, hapon na, alas 3:30 na yata ng hapon. So, ayun, pumunta lang ako dito para magmuni-muni. Tapos mag-share na rin sa inyo kung ano yung itsura ng mini greenhouse ko. So, paminsan-minsan nga pala, nagre-repat ako dito ng mga succulents. Dito banda sa may pintuan. Ayan. Nandito nakalagay yung ano ko. So, hindi na masyadong magulo dito sa ilalim. Ayan. So, ganyan yung hitsura guys. Tapos, yung gamit ko sa ayan, inuwi ko na sa bahay. Tapos, pinalit ko na yung mga hawartiya ko. Dito ko na nilagay. Galing to sa bahay. Tapos, ayan, dinala ko dito. Yan, sila yung pinalit ko sa mga gamit ko dito. Dito ko nilagay yung mga gamit ko pang DIY. So, ayan. Tapos, itong patungan na to ay pinulot ko lang sa basurahan. Ayan. So, dito nga pala sa Japan guys, bawal mamulot ng basura. So, ito is pinulot ko dahil hiningi ko sa may-ari. Ayan. So, pwede kang mamulot basta magpaalam ka sa may-ari kung pwede mo bang kunin yung basura. Ayan. So, hindi ko alam sa ibang lugar, pero dito sa amin, basta magpaalam ka lang sa may-ari. Halimbawa, nakita mo yung may-ari na nagtapon siya, and then nagustuhan mo yung tinapon niya, pwede mong hingiin direct sa may-ari. Pero kapag basta-basta mo na lang kunin is bawal. Dito sa lugar namin bawal. Ayun. Parang ewan ko, parang privacy. Ayun, yung gamit nila, ayaw nilang ng iba. Parang, kumbaga, may privacy. Kumbaga. Parang ganun, guys. Ayun. So, ayun nga pala yung itsura ng mini greenhouse ko. Medyo, medyo nalinis ko na ng konti. Tapos, yung mga babies ko nga pala. Ayan, yung mga pinropagate ko. Malaki na nga pala sila, guys. Yung mga babies na iba. Ayan, oh. Yan, malaki na. Tapos eto, nasira to nung summer. Nagkaroon siya ng mga, kung nakita ninyo yung dahon. May mga sunburn. So tinuluyan ko na lang, tapos pinropagate ko yung mga dahon. Ayan na yung mga So mas dumami tuloy siya. So ayan. Tapos eto is yata to siya. Si Munro, itong mataba na dahon sa gilid, mga munro yan guys. Yan, mga sari-sari. So, yung na-propagate ko na Lawilensei, ito lang, isa lang yung ba yun? Nag-success. So, bali mga 8 dahon yata yung tinanggal ko na Lawilensei. So, ito lang siya ang nag-success. Isang dahon lang. So, ito is mga ulit to, mga munro. Ayan, ang dami ko ng munro. Tapos, ito naman siya si peach blossom. Mga dahon ng peach blossom na natanggal during ripat ako. So, ayan. So, marami na rin nagka-mashi dito. Mabilis siyang mag-mashi. Katulad nito. Ayan, oh. Diba? Nag-mashi siya. Ayan. Mabilis siyang mag-mashi, guys. Itong dahon na to. Itong chubby-chubby. Tapos, yung iba naman, ayan. Ang ganda ni sino nga to? Si Lovely Rose. Tapos si Ellen, mga baby ni Ellen. Ayan, mga dahon na Ellen pinropagate ko. So sa cuttings madali lang naman i-propagate si Ellen sa cuttings, pero ayan, gusto ko kasing mas mabilis yung pagpadami ko, kaya pati dahon pinropagate ko. So ayan guys. Nagpropagate din ako ng mga ayan, si red berry.
Yan, nagpropagate ulit ako kasi nakukyutan ako last year, nagpropagate ako ng red berry sa mga dahon na ganito. Ayan, nung tumubo, medyo ano siya, cute siya tingnan. Kaya ayan, sinubukan ko na naman ulit. May mga ano siya, may mga babies na siya. Tapos dito ko nga pala nilagay yung ano ko, sedum clavatum ko tsaka si Loti. Yan, dito ko nilagay sa ilalim. So far, hindi sila nagkaroon ng frostbite dito. Tapos kahapon diniligan ko to. Kung nakita ninyo basa. Diniligan ko to kahapon kasi nag-check ako sa weather kung ano yung temperature namin sa madaling araw is ayun, hindi kami nagkakaroon ng negative degrees. So ayun, chance na diligan ko sila kasi nga yung dahon niya numinipis na tsaka lumiliit. So ayan, diniligan ko kahapon. Pero hindi siya full watering. Ano lang, binasa ko lang yung ibabaw. Yan, konti lang para mas mabilis siyang matuyo. Para pag bumalik sa negative degrees yung temperature, ayun, tuyo na siya. Tapos ito yung iba pang mga dahon na pinropagate ko. Yan. So marami din akong hindi pa naitanim. Yan, mga marum. Ang dami ko kasing marum. Ayan, oh. Yan, mga flower stalk to na pinropagate ko. And then, ayan. Tapos, kinatings ko, ito yung mga heads. Hindi ko pa naitanim, guys. Tapos, ito yung mga puno. Yan, may mga ano na, guys. Oh. Nakita ninyo yung mga ano. Yan. Ang cute ng baby, oh. So, ayan yung mga babies. Tapos, ito yung mga iba pang mga dahon na na-harvest ko. So, hindi ko na nilagyan ng mga, mga pangalan. Maliban lang dito, may mga pangalan to. Ito yung, hinedcut ko na Echeveria. Ito. So, yun, ito lang yung may pangalan. Tapos, yung dito na banda, wala ng pangalan. Yan, so, sari-sari na lang, guys. Kapag lumaki sila, yung iba, makikilala ko. Pero yung iba, hindi na. Yan, katulad nitong si orchid, ayan, may dahon dito na orchid. Ayan, kapag lumaki siya, ayun, halata naman na hitsura siyang orchid. Tapos yung iba ko pang mga babies. Yan, paunti-unti, tinatanggal ko yung mga gusto kong ilipat. So, ayan. So, ito, plano ko to siyang ilipat sa itim na pot. Si Lilacina. Yan. So, yan, guys. So, ito nga pala yung mga cuttings na ganyan na yung hitsura niya ngayon, guys. Ito yung galing sa ginawa kong garden. Ayan, nung 'di ba? Nilipat ko yung garden ko dito sa gilid, and then ito yung mga blue jelly bean na galing doon. Yan, sa luma kong garden dito sa bukid. Yan, malaki na. So ito yung mga iba pang mga babies. Yan. So yung mga iba kong mga nilagay sa pot. So, mas gusto ko yung ganito. Parang ang cute nila tingnan kapag maliit. Tapos ganito, nakahilera. Yan. Mas gusto ko yung ganito. Parang ang cute nila tingnan. Maliit. So, ito naman yung mga Crisbate Beauty na pinropagate ko. Malaki na sila, guys. Yan. Meron din dito dalawa. Tapos, meron din doon, isa, ayan, isa. So, ayan. Ay, may nanlagas. Pero, okay lang yan. Ang nanlagas nga pala dyan is si, powder puff. Powder puff, yeah. Ay, si cream puff pala. Ayan, ito. Yung nanlagas doon sa si cream puff. Tapos dito naman sa kabila, ayan.
Ganito pa rin yung hitsura ng iba. Ayan. Yung walang mga walang mga, ano ba to? Mga babies. Yan yung mga niripat ko or yung iba nilagay ko sa mga arrangement or doon sa gilid ng bahay. Ayan, sari-sari. Kaya may mga bakante. Tapos yung iba nandito lang. So, ito nga pala yung pinropagate ko sa ito. Ayan, si red berry. Ito yung pinropagate ko sa, ano ba to? Sa dahon. Ayan. Pinalitan ko nga pala ng bagong lupa. Kaya ganyan na yung hitsura niya. Tapos meron din ako. Ito siya is mga cuttings. Galing dun sa luma kong red berry na puno. Kinatings ko lahat. Tapos dito ko tinusok. Ayan, ganyan na yung hitsura. So, 2 pot nga pala to. Ayan yung isa. So, ayan yung mga iba ko pang mga babies na kailangan kong i-repat. So, pakunti-kunti kapag may time, ayun, nagre-repotting. So, ito naman is mga lang to, mga bago-bago ko lang to tinanim. Ito siya. So, galing nga pala siya sa pot na to. Nandito sa labas, nilagay ko. Ayan, dito siya galing, guys. Ayan. Sira na kasi yung itong pot na to. Galing to sa bahay. Nasa gilid siya ng patungan ko. Pinakita ko na rin sa inyo dati. Kaya lang nung inangat ko kasi, ayan. Mahirap na siyang ilipat ng bagong kasi sira na. Ayan. Ayan oh. So ayun, dinala ko dito. Tapos kinatings ko. Yun yung tinanim ko doon sa sa ano ba yun? Yun. Yan. Yan yung mga tinanim ko dyan. So, ito yung itanim ko sa gagawin kong garden next year. Pagdating ng spring, ayan. Gagawa ako ng mga blue jelly bean na garden. So, tingnan natin. Kasi nga, medyo din ako guys na gumawa ng garden ng blue jelly bean. Kasi nga, ang kalaban ko is yung mga pest. Kinakain siya ng uod. Katulad last year, yung eto. Galing to sa ginawa kong garden dito sa bukid. Yung sa gilid ng mini greenhouse ko na luma. So, kinakain siya ng uod. Katulad nito. Ayan oh. Yan, diba? Pumapangit yung niya. Kasi kinakain ng uod. So, ayun yung problema ko. Mahirap ng garden na direct sa ground kasi nga marami kang kalaban na pest. May may uod pa na kumakain sa dahon. So yun, pinag-isipan ko kung ano yung maganda. Tapos nagtanong-tanong din ako ng mga gamot tungkol sa mga pest. Ayun. So nagtatanong-tanong ako dito sa mga kapitbahay ko, sa mga kaibigan kong lola. Ayan, mayroon akong mga kaibigang lola dito sa sa kapitbahay namin. So, kapag nagkita-kita kami, ayun, nagtatanong ako ng mga klase-klaseng gamot para sa mga pest. Kasi, dyan sa gilid, ayan yung problema ko. Ayan, sa ngayon is, maganda pa siya tingnan. Pero kapag summer na, ayan, yung mga dahon dyan, yung mga damo na tumutubo dyan, pinamamahayan ng paborito ng uod yung dahon. Kaya, ayun, yun yung problema ko. So, hindi na kasi amin yan dyan sa gilid. Ang may-ari dyan sa gilid is doon sa ibabaw. Kaya lang hindi nila pinuputol ba. Walang maintenance na pinuputol nila yung mga damo. So, ako ang gumagawa, pumuputol ng damo dyan. So, hindi naman sila nagagalit. Kasi nga, napupunta dito sa amin. So, ayun, ako ang nagmi-maintain. Pero yung dapat mag-maintain dyan is yung may-ari sa ibabaw. So, yun yung isa sa iniisip ko kung anong maganda para hindi masira yung mga alaga ko kapag nagtanim ako ng mga succulents direct sa ground. At nga pala guys, eto, yan, i-check natin. Ayan guys, oh, malaki na. Kitang-kita na, 'di ba? Yan, so parang 3 babies. And dito sa
natin iikot natin. May isa siya dito sa ilalim. Saan na ba yun? Ayan, may isa dito. Ito. Yung may itim na ano dyan. May dry na dahon. Tsaka ito. Ito pala, nandito pala sa ilalim ng dahon. Ayan o. Ayan. So, bali, mayroon tayo ditong 3, 4, 5. Tapos mayroon tayo dito sa ibabaw. Ayan. Medyo malaki na. So, ayan guys. So, kung matuloy lahat is mayroon tayo siguro mga bali 7 babies na pumalit dito sa nasira kong ebony. Nasira nung summer. Ayan. So, yun guys ang itsura dito sa loob ng mini greenhouse ko. Ito nga pala, diniligan ko rin to kahapon kasi nangulubot na yung dahon. So, ang ano niya, parang growing season niya kapag malamig yung panahon. Ayan, mabilis siyang mabilis siyang, ano ba yun? Yung nagkakaroon ng mga bagong ganito kapag taglamig. Ayan. So, parang growing season niya ang taglamig. Tapos ito dinala ko dito. Ito naman yung pinalit ko dito. Kasi nga mahaba na yung ito. Mahaba na ang ruby necklace. So ang dito, yung mga nilagay ko dito dati is yung mga nakatanim sa ganitong pot. Ayan, tapos inuwi ko sa bahay. Ayun, nandun sa patungan ko. Tapos yung pinalit ko naman dito ay ito. Yung mga onslow. Yan, malaki na yung mga onslow guys. Natabunan na rin. Yan. Ito nagchabi na naman siya ulit Cuttings nga pala to siya. Galing sa ang puno nito nandiyan sa ilalim. Ayan yung nakalbo na. Ayan. Diyan siya galing. Tapos ito yung mga ito yung mga cuttings, tapos meron din dito sa kabila. Ayan. Meron din dito. So ayan, medyo nahirapan akong magparami nito. So, ito binili ko lang to dati is, lang to siya. 2 puno. Tapos, ayun, kinatings ko lang ng kinatings hanggang naging ganito. Pero medyo matagal din. So, siguro, nasa 3 years na yata to sa akin. Ayan. Yung nito. Yung unang bili ko is 2 lang. And then, cuttings ako ng cuttings every year. Tapos, ayan. So, 3 years na akong nag-alaga nito, pero ganito pa rin siya. Konti pa rin siya. So medyo yung mga variegated, medyo nahihirapan akong mag-alaga ng mga variegation, kaya hindi ako masyadong bumibili ng mga variegated na mga succulents kasi baka masayang lang. So ayan, yun lang guys. So medyo na kasi nga makulimlim ang panahon ngayon. Ayan, walang sunset. So, yun lang guys. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye!